Sa ibang balita, idinaan sa Unity Walk ng mga pabor sa PUV modernization ang pagtutol nila sa rekomendasyon ng Senado na suspindihin ang programa. Ang tugon ng Pangulo sa pagtutok ni Joseph Moro. Hindi napigil ng malakas na buhos ng ulan sa Quezon City at Maynila ang marcha ng mga grupong pabor sa PUV modernization. Protesta ito sa inilabas na resolusyon ng Senado na nanawagan na suspindihin muna ito. Sinuong ng grupo ang baha dulot ng pag-ulan nung umaga. Hinarang pa ng mga pulis ang grupo na papunta sana sa Mendiola malapit sa Malacanang pero pinayagan na rin matapos ang negosasyon na makatawid at makatuloy sila sa Mendiola para doon ipagpatuloy yung kanilang programa. Sa mga oras ito ay nagbabaklas na yung MPD at papayagan ng lumusot itong grupo na to dito sa Espanya. Pero kahit pa may resolusyon ng Senado, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na raw ang nagsabi wala nang atrasan ang PUV modernization program. Sinabi niya sa akin na ipadala natin sa Senado lahat ng mga pag-aaral na ginawa natin, ano yung mga ginawa ng previous administration, yung ginawa natin. Okay. And ituloy natin yung programa. No? Yun ang standing instruction sa amin ng Presidente. No? Walang resolusyon ang makakapigil sa atin. Hindi ho ito binding sa ehekutibo at ang utos po sa amin ng ehekutibo na pinangungunahan ng Pangulo at ng Kalihim Bautista ay ituloy po ang programa. Susolusyonan naman daw ang mga bahagi na may agam-agam tulad sa consolidation, pati na ang pag-phase out sa mga tradisyonal na jeep. Sabi ko, hindi ito perfect na programa, pero ito ay programa na pwede nating implement and can be successful for the benefit of the riding public. Ang grupong Manibela na ayaw sa ilang bahagi ng PUVMP, wala naman daw silang problema sa pagsasamoderno ng kanilang jeep pero sana raw ay mga locally manufactured ang kunin nila. Yun nga lamang. Wala naman pong pinapayagan ng mga local manufacturers na binibigyan ng certificate of compliance. Meron na po ba? Ayaw po namin bitawan yung single franchise. Gusto natin atin pa rin ito. Sa ngayon, hindi pa raw sila nabibigyan ng show cause order para tuluyang kanselahin ang kanilang prangkisa kaya tuloy sila sa pamamasada. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Higit pa pala sa problema sa training, ang kinailangang isang tabi ni Carlos Yulo para makatutok sa target niyang medalya sa Olympics. Kinumpirma ng kanyang ina ang tampuhan nila ng anak. Pero masaya raw siya sa tagumpay nito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa tatay ko, Mark Andrew, love you. Yeah. Sa ilang beses na pagpapasalamat ni Carlos Yulo para sa mga tumulong sa kanyang makamit ang kanyang 2 Olympic gold, laging special mention ang ama niyang si Mark Andrew. Malaman niyan, gayon din ang sagot ng ama sa unang shout-out ni Yulo. Congrats, Nak. Love you too. Sana mag-usap-usap tayong family. Matapos na yung natin. Hindi naman masyadong problema na hindi naman totoo. Sana mag-usap-usap tayo, mag-banding tayo, magbalikan na lahat. God bless you and congrats, Nak. Labang Pilipinas. Maingat ang mga salita ng ama, lalo't ng panahong ito may natitira pang laban si Yulo. Pero sa social media, may mga ingay at spekulasyon kung ano ang nangyayari sa pamilya Yulo. Sa panayam sa ina ni Yulo na si Angelica, kinumpirma niyang may tampo siya sa anak dahil sa ilang nabanggit umano ni Kaloy kaugnay ng pera. Yung tungkol sa pera nga na ninakaw ko, nilustay, winaldas sa luho ko. Sinabi ko sa kanila na walang halong katotohanan lahat. So kung sa ni Kaloy, sa perception niya, meron, sabi ko nga sa kanya, willing akong maglabas ng mga evidences, ng mga deposit slips na meron ako ngayon. Masama yung loob ko, parang, syempre andun yung pain na parang sabihan ka ng anak mo na magnanakaw, na parang gusto ko sabihin, asan yung ninakaw?
na ganun pa rin naman kami tulad ng dati, nung hindi pa siya nagkakapera. Nung nagkapera siya, walang nagbago sa lifestyle namin. Gayunpaman, sinabi ng ina na masaya siya para sa tagumpay na nakamta ng anak. Siyempre, no, ano niya yan pangarap niya yan . So, sabi ko nga, nung nag-uusap kami, kung manalo siya, good for him. Nag-paid off lahat ng mga sacrifices niya. Kung magkakaayos pa sila, sabi ng ina ni Yulo, depende yan . Kasi kung ako yung lalapit, hindi ko talaga gagawin. Especially now sa mga nangyayari, baka mamaya sabihin ako na porket nanalo, na parang, diba, na parang, after kami sa pera kasi nanalo. No. Hinihinga namin ng reaksyon si Yulo sa mga sinabi ng kanyang ina. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Dahil pa rin sa mga tauhan ng China kung kaya halos hindi makapalaot ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea, maging mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard, hindi nakaligtas sa pagtaboy ng China Coast Guard. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. May live nga tayo dito sa barko ng BIFAR na BRP Dato Pagbuaya dito sa Iroquois Reef na nasa southern portion o sa timog na bahagi ng Reed Bank o Recto Bank. 269 kilometers ang layo nito sa Palawan, pasok sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kung nyo pang mababanaag dito sa aking likuran, itong mga ilaw ng mga Chinese militia, mga barko ng Chinese militia. Itong mga barkong ito ay wala na raw alisan dito at hindi na madaling itaboy, sabi ng Philippine Coast Guard. Itong pagpapatrolya at pag-iikot ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR kasama ang Philippine Coast Guard dito sa West Philippine Sea ay kanilang ginagawa sa kabila ng pulisiya ng China na pwede nilang arestuhin ang mga dayuhang papasok sa tinuturing nilang teritoryo, bagay na maring tinututulan ng Pilipinas. Wala mang ginawang pangaharang, mahigpit na binantayan ng China Coast Guard ang bawat galaw ng aming sinasakyang barko ng BIFAR na BRP Dato Pagbuaya. Isa sa inikutan ng BIFAR at PCG ang Escoda o Sabina Shoal. Ito ang karaniwang daanan kapag may resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito yung tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. 3 beses itong mas malaki sa pinakamalaking Coast Guard ship ng Amerika at 5 beses na mas malaki kaysa sa ating pinakamalaking Coast Guard ship, ang Teresa Magbanwa, na kanyang binabantayan dito sa may Sabina Shoal. Matagal na itong monster ship na ito ng China dito at binabantayan hindi lamang ang ating barko, kundi yung mga mangingisda na kumukuha ng kabuhayan dito sa Sabina Shoal. Sa Sabina Shoal, namigay ng krudo ang BIFAR at PCG habang mahigpit na binabantayan ng mga maliliit na rubber boat ng China Coast Guard. Sa isang punto, magkaharap ang inflatable boats ng PCG at CCG habang nagpapakarga ng gasolina ang mga mangingisdang Pinoy. Paulit-ulit din ang radio challenge ng CCG, pero dito pinansin ng BIFAR. Enforcement patrol in the sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Please inform us the purpose of your visit to this sea area. Over. Dahil sa paghihigpit ng China, ayon sa kapitan ng barkong pangisda ng Pinoy na tumanggi magpakita ng mukha, 3 buwan daw silang hindi nakapalaot. Balita na huhulihin daw po yung mga nangingisda sa West Philippine Sea. Natakot kayo? Kaya po, natakot ka rin kami, sir, kaya gawa ng wala na, kahit na mahirap, talagang tiniis talaga namin para hindi lang mahuli, hindi mo na nagpalaot. Sana lang daw hindi umalis ang Philippine Coast Guard at patuloy silang bantayan para payapa sila makapaghanap buhay. Pero ibang sitwasyon ng mga mangingisda sa mismong Pag-asa Island. Hindi na raw sila makalapit sa Sandy Cay na sobrang lapit lang sa Pag-asa Island. Ito yung Sandy Cay area, dito malapit sa Pag-asa. Dito nakahimpil yung napakaraming mga Chinese militia at binabantayan ang lugar na ito. Dahil dito napakaraming isda. Dati raw ay dito nangingisda yung mga Pilipino. Pero ngayon ay pinagbabawalan na sila at nakabantay ito mga Chinese militia. Mahigit 30 ang mga barko ng Chinese militia at isang China Coast Guard ang tila nakastasyon na dito at di na umaalis. Lahat ng lalapit agad nilang tinataboy. Sa pag-ikot ng BIFAR at PCG sa lugar, binuntutan at pilit pinaalis kami ng rubber boat ng China Coast Guard. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard tungkol sa West Philippine Sea,
Layunin nila at mga misyong ganito na tulungan ang mga mangingisdang Pinoy na makinabang sa yaman ng karagatang nasa loob ng ating territorial waters. Ang bantang pag-aresto ng China, wala pa naman daw nangyayari. On the part of the Philippine government, we are still asserting our position in these waters. Wala pa naman tayong nababalitaan or na i-report ang ating mga kababayang mangingisda na sumailalim sila sa ganitong harassment ng Chinese Coast Guard. Sa pambihirang pagkakataon, linikutan din natin itong Subi Reef, ang man-made island ng China na 26 na kilometro lang ang layo mula sa Pag-asa Island. Bagamat marami ng dekadang okupado ng Pilipinas ang Pag-asa, kitang-kita ang kaibahan sa ginawang artificial island ng China na kanilang ginawa nito lang 2013. Sa dami ng gusali, radar at iba pang istruktura, isa na itong malaking military installation, libu-libong kilometro ang layo mula sa mainland China. Sa kabila nito, Emil, ayon sa PCG, mataas ang moral ng mga tropang Pilipino na nagbabantay sa lugar na ito. Yan ang latest mula dito sa Aerocore Reef, dito sa West Philippine Sea. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Nauwi sa engkwentro ang rescue operation sa dalawang Chinese na dinukot ng kapwa nila Chinese. Nasa 8 million pesos ang hinihinging ransom ng mga suspect. Dead on arrival naman sa ospital ang isa sa mga tauhan ng PNP. At nakatutok si Oscar Oida. Sumugod ang mga operatiba ng PNP Anti-Kidnapping Group sa isang bahay sa Sitio Feliza, Angeles City sa Pampanga nitong Sabado. Ayon sa PNP, dito sinasabing dinala ang dalawang Chinese na dinukot umano sa Ayala Avenue sa Makati Sabado ng umaga. Batay sa impormasyong nakuha nila sa Chinese Police Attaché. Ayon sa PNP, nauwi sa engkwentro ang rescue operation sa dalawang Chinese na ikinasugat ng dalawang tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group na sina Police Master Sergeant Eden Akad at Police Staff Sergeant Nelson Santiago. Isinugod sila sa ospital kung saan idineklarang dead on arrival si Police Staff Sergeant Santiago. Ligtas na na-rescue ang dalawang biktima na ayon sa PNP ay hiningan daw ng kidnappers ng tig 500,000 Chinese yuan o kabuuan ng 8 million pesos. Naaresto ang dalawang suspect na ayon sa PNP ay mga Chinese national. Nakuha sa kanila ang isang kalibre 45, isang 38 caliber revolver, iba't ibang klase ng jungle knives at drug paraphernalia. Naharap ang dalawang Chinese suspects sa reklamong kidnapping, serious illegal detention at illegal possession of firearms. Wala pang payag ang dalawang naaresto na kasalukuyang nasa AKG headquarters. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Dumagdag na ang Germany sa mga bansang gusto rin magkaroon ng defense agreement sa Pilipinas tulad ng BFA ng bansa at Amerika. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kanyang courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos, ipinarating ni German Defense Minister Boris Pistorius ang pagnanais ng Germany na magkaroon ng defense agreement sa Pilipinas. Ito'y para makatulong raw ang Germany sa pagtaguyod ng international law at pangalagaan ng seguridad sa rehiyon. Una nang pinag-usapan ni Pistorius at Defense Secretary Gilberto Teodoro ang mas malawak pang defense cooperation ng dalawang bansa. We decided both that we would like to have a security agreement, a defense agreement between our two countries, and we want to try to sign it until the end of the year. We look always to the partners, allies, for support, and we are grateful for Germany for continuing to support the rules-based international law that we all provided them. Samantala, mainit na sinalubong ng Philippine Coast Guard ang 80 crew at mga opisyal ng Vietnamese Coast Guard vessel CSB 8002 sa pagdating nito sa Manila Port Area. Ang port visit, bahagi ng nilagdaang kasunduan sa Vietnam para paigtingin ang kooperasyon sa larangan ng maritime security. Sasabak sa joint search and rescue, firefighting at cultural exchanges ang PCG at VCG sa 5 araw na pagbisita nila sa bansa. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng tôi
This will promote and enhance the efficiency of information sharing and the coordination in maritime law enforcement in accordance with international law, thereby contributing to the preservation and protection of the region's maritime security and safety. Kagaya ng China at Pilipinas, inaangkin din ng Vietnam ang halos lahat ng isla at bahura sa Kalayaan Island Group. Isang buwan matapos mag-file sa United Nations ang Pilipinas, nagsumite din ang Vietnam ng Extended Continental Shelf Claim. Pero ayon sa PCG, hindi raw dapat makaapekto ang agawan sa teritoryo sa misyon ng mga Coast Guard sa buong mundo na tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisda at manlalayag. Pabayaan nating umusad, but it will not prevent us also from activities like this na kung saan ang tingin namin makakatulong para mabuild lalo yung relationship. Magkakandak tayo ng joint search and rescue exercise na pwede nating magamit in the event na ang dalawang panig ay magkita doon sa area at merong kailangan na magtulungan. Nilinaw din ng PCG na walang binabalak na joint patrols ang Pilipinas sa Vietnam at walang kinalaman ang pagbisita ng Vietnam Coast Guard sa anumang mga problema ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras.